injuries bang na nakakamo yung mga during training? Opo. So, hello again. I'm Ann Camila Cinto, licensed PT po for 3 years na. Yung napapansin ko po sa mga athletes natin during assessment is, syempre, dahil tuloy-tuloy yung training nila talaga from Monday to Saturday na long run nila, no? Maraming tightness. And syempre, pagka bagong pasok from road to trail, madalas hindi pa sila sanay, no? So, madalas tayo nakaka-handle ng mga ankle sprains, mga knee problems, and especially nung nag-start na silang magsuot ng vest, meron na rin mga may low back pain, shoulder pain. So, iba-iba rin yung mga nagiging cases. Kaya naging malaking tulong, I think, sabi nga ni Sir Arns, ibang-iba yung naging condition nila from last year ba, Sir Arns? From last year na races nila, no? Mas naging prepared sila ngayon kasi kita natin dun sa mga stats nila ngayon na bumping. Ayun po. First time na may PT kayo kasama, ma'am? First time po. So before we provide yung mga therapies like after workout, so may pumupunta, may kinukuha kami, pero during yung full time na talagang nakadedicate and nakatutok sa bawat isang athlete kasi iba-iba yung case ng athlete. So ngayon, hindi lang siya rehabilitation, hindi siya injury management, but really preparation ng body nila, conditioning. So even yung mga activation, mga workouts nila, customized to each one. Let's say, etong athlete na to, let's say for example, for Joy, she used to be a road runner, road mostly yung exposure niya, kaya yung ankle adjustment sa trail, mas mababa pa, so mas madami siyang mobilization and activation to strengthen the ankle, yung mga ganun na condition po. Tapos may mga athlete naman na, of course, matagal na, may mga injury na nakuha nila nung wala pa sa team, like yung time na hindi pa scientific yung training nila and yung karera nila. Alam naman natin minsan may mga yung karera without really thinking long term. So na-address natin, na-treat natin. Team, isa na lang. Ilang oras ba yung biyahe niyo from Manila to Spain? Saan ba ang layover? Ang layover po natin sa Kuwait, I think it's going to take almost 2 days. Kasi from Manila to Barcelona itself is, I think, 6 hours. 16 hours. And then may layover na, I think, 4 hours in the Middle East. And from Barcelona going to Canfranc, where the competition is, that's another 6 hours. So it's really, nasa ano siya, boundary ng Spain and Spain and France, so northern part. Ito na yung talagang really the mountainous part of Spain. Ma'am, good morning. Good morning, everyone. Ma'am, ask ko lang, what are the stakes for the junior and senior members? Ilang points po kaya yung pwede nilang mag-gain dito sa tournament? Points na mag-gain. May premyo ba to? Yes, may cash prize po, may cash prize. So hopefully para may panlibre silang hamon, i-very ko namin. Wow. Yun. Although I think yung pinakang target talaga natin dito is really to represent the Philippines well, because the sports is not just the Philippines, no, but Asia and Southeast Asia in general. Kasi the sports of trail running is very much dominated by European and American countries. But basically because iba yung competitiveness level and suporta na nakukuha ng mga athletes doon is maybe 1,000 times more than here, because yung sports kasi sa kanila, yung outdoors
outdoor community kasi sa kanila, very, ano na very mature, like very normal ang hiking, trail running. So dito sa region natin, even if we have the natural resources, hindi pa normal yung namumundok, hindi pa normal yung nagte-trail running, but it is improving. So, so we'd like to be able to represent our region well and the Philippines well, show them that in the world of trail running, there are Filipinos who can be a world champion. It could be, if luck strikes, it could be this year, but ang importante dyan is sinisimulan natin kasi hindi naman natin malalaman kung hindi natin bibigyan ng pagkakataon, hindi natin susubukan kasi kung hindi sila magkakaroon ng opportunity na lumabas, hindi natin mapupush, hindi natin ma-measure kasi ang iba yung nakakalaban sila sa high level competition talaga. Mas napupush and mas natututo, as simple as paano tumakbo, paano i-attack yung mga terrain na kagaya sa Europa, napapanood lang nila sa YouTube and sa mga video and coverage. Ngayon makikita na talaga nila side by side. They'll be running with the world's best from the top athletes from 75 countries, and I think it will make a difference, and it will really give us an athlete who can be the world champion. And I think if I may mention, I mentioned it during the last time that we guested here. There's a big campaign for trail running to be part of the Brisbane Olympics. That's 8 years from now, 2032, and we're starting as early as now, so that if that time comes, that happens, ready na. Madami na tayo naka-pipeline, and madami na ding yung mga, kasi matagal pa yun, 8 years from now, so magsisilbing inspirasyon to para din ma-inspire sila na lumabas and play outside and compete in these sports. Okay, probably last two questions. Chin Malanong, PNA, please. Good morning. Question ko kay Joy, kasi dun sa mga bagong first time na lalabas, diba? So parang yung credential-wise, ikaw yung medyo angat kasi nag-gold medal ka dun sa national championships nyo sa Danao, no? And then you're also the silver medalist sa national sa 10,000 kilometers na ba? 10K, no? 10K. Okay. So sa sarili mo, tingin mo, ano yung goal mo dito sa World Championships, o na kahit anong European yung mga nagdo-dominate, you as compared sa ibang yung kasama mong mga first timer? Good morning po ulit. Siguro yung ano ko po doon sa mga nag-ibang bansa, gusto ko pong lumaban doon, makasabay po sa mga malalakas doon sa ibang bansa po. Malaman ko doon kung ano po ba yung ma-improve ko sa aking sarili. Siyempre, first time ko doon na lumaban sa ibang bansa. Yun po, makasabay po sa mga taga doon. Okay. Good morning, Gab Pera, Sports Corner PH. Good morning din sa lahat na nanonood sa Facebook Live. Ang daming fans kahit yung PT. Maraming mga sumusuporta sa ating Philippine Trail Running Community. Pero magtatanong din ako sa mga comebackers. Yung mga nagbabalik nga sa World Mountain Trail Running Championship. Second time kayo or third time na magko-compete nga. Gaano ba kahanda ngayon compared dun sa last year? Expectations. Si Randolph muna. Start sa'yo, please. Hello po, magandang umaga po sa lahat. Ngayon po, bali second time po ulit mag-compete sa Europe, sa Spain po, sa World Championship. Sa ngayon, talagang excited ako maglaro na walang kaba, walang takot kasi alam ko sa sarili ko na naghanda talaga ako ng mabuti para ma-break ko yung ranking ko, yung time ko,
Babalik. Hi, good morning everyone. Siyempre, sa this year, grabe yung mga pinaghandaan namin, 4 months, tapos kumpleto na, nutrition, ganun, mga vitamins. Siguro ito yung ano namin na in return sa Pilipinas, sa Team Peltra na ipakita yung best namin doon ulit sa ibang bansa po. Isa pa, how does it feel to compete at 40s? Siyempre mahirap pero dapat sabayan din. Tapos feeling ko naman bumabata ako. Katulad nila pag sila yung kasama ko. Yun, tapos masakit. Okay, next. Morning po. Ako sila na. Panahon business ko na po ito mag-compete awards sa Europe. Pero yung una ko experience, kulang pa yata yun. Pero sa ngayon, handa na po ako mag-compete sa Panawang World. Ayun, dinagdagan ko ulit yung training ko kasi yung una kulang pa po. Pero ngayon, excited na po ako mag-compete sa World po. Okay, next. I am Nick Kumali. First time in Europe. Siguro 4 months na training, mas handa ako. Hindi tulad dati. Hindi masyadong parang prepare. But this time, Yeah, compared to last Qatar. mas Si- tagado siya. Si Captain. Si Captain Arnie. Arnie. Yes. Hello everyone, good morning. So I'm Marty Macanieras. This is my second time around sa Europe. Siguro since we starting mas matagal yung preparation namin. Di man masyadong matagal pero mas 4 months of training since we started in May. Mas nakita ko yung improvement sa mga kasama ko, sa sarili ko na mas handa kami na sasabak for this World Championship for 2025. Last question kay Ma'am Camille. Sinisigurado ba na of course ready na yung ating mga team considering nga napakaaba nga ng preparasyon niya at yung ilan na nagko-compete nga abroad niya like sina John Ray, si Angeli, even si Godwin Miral nag-compete din abroad right now kahit alam ko hindi na siya part ng team. So are they assured that of course pagdating niya sa competition they will be ready nga para dito? Thank you. Okay, so di ba ang lapit ng competition na dinaluhan nila ngayon, ang mapoprovide natin na services kasi for them, no, to better prepare them is syempre important yung pag-land ko doon, syempre nandoon na sila, mabibigay ko sila ng treatment within the first 3 days that I'm there. And then, meron tayong mga plot na dates as well. Prepared siya by, with Coach Andy rin na coordinate namin yan. Para in case na meron ding injuries, magsasabi naman sila. So, for now, I think Ma'am Angeli, umuwi ba si Ma'am Angeli? Yun, si Ma'am Angeli yung magbubuk din siya sa akin ng session next week para matulungan lang siya mag-prepare for the competition as well. So sila rin talagang maingat sila sa katawan and iba yung katawan din ni Sir John Ray. Very fast in recovery si Sir John Ray Odifa talaga. Kaya I think they will be ready as much as they can be for this competition. Last question na siguro, Ma'am Ting, kasi every week no